Oh, speaking of nagpapakalat ng fake news, mukhang merong nadala, mga kababayan. Etong si Sir Jack, dahil nga, 'di ba, nagkaroon ito ng subpoena, nagkaroon ito ng kaso sa NBI, mga kababayan, dahil doon sa pagpapakalat ng fake medical records ni Pangulong Bongbong Marcos nung una. Ngayon, na kumakalat na naman itong stage 4 cancer laban kay Pangulong Bongbong Marcos na ipinakalat ni Bugris, mga kababayan, etong si Sir Jack ay nagsalita. Ayaw na daw niya, mga kababayan, na sumali o makisawsaw sa issue ng stage 4 cancer ni Pangulong Bongbong Marcos. De, totoo yan. Totoo yan. Hindi yun biro, mga kababayan. Kasi itong si Sir Jack mismo, ang nagpatunay niyan eh. Nasaan na ba yun? Teka lang Oh, ito. Sabi ni Sir Jack. Ayan, mga kababayan. Ayoko na makisali sa kumakalat na balitang may stage 4 colon cancer daw siya. Ayoko na mapahamak at mapadalhan na naman ako ng NBI ng subpoena. Ha, bahala na kayo dyan. Dapat, di ba, pag nagsasalita, dapat, ayoko na mangyali, yung kumangalat na malinang, may inyekyaw, phone calling, di ko kaya eh. De, sorry. At least ngayon, mga kababayan, si Sir Jack, ay natuto na, no? Siguro sabi niya, kahit bayaran niyo pa ako, ayaw ko na. Kasi ako ang napapahamak. Kita niyo, pinakita niya pa, isabpina niya. Ito isabpina ko. Oh, ngayon, hindi niyo naman ako kayang tulungan. Pag ako ay nagkakaso, kulang pa yung binayad niyo sa akin. Oh, di ba, mga ka-GPnatics? Tama yung ganito. Yung ginagawa nyo, maging matalino kayo. Huwag kayong magpagamit sa mga politiko. Huwag kayong manira ng mga tao, lalong-lalo na kapag hindi nyo napatunayan, wala kayong dokumento, wala kayong sapat na basihan, otherwise kayo lang ang mapapahamak. Diba? Cyber libel yan. Ang malala niyan, mga ka-GPnatics. Mas malala yan sa libel, Ang cyber libel, kasi ang cyber libel, mga kababayan, compare sa libel, ito ay may pagkakakulong na at least 6 to 12 years. Di ba? Hindi lang yan basta civil case na magbabayad ka lang. Meron yung pagkakakulong 6 to 12 years. Biruin mo yun? Mga kababayan, i-maximum mo na. I-maximize na natin 12 years. Mawawala sa'yo. Kung may anak ka, 'di ba? Parang inalis mo na yung time na pwede mo makasama yung pamilya mo, yung mga anak mo. Oh. Kaya itong si Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan hindi mo maaalis sa kanya na magsalita na at maglabas ng kanyang saloobin. Ay, talaga naman. Alam mo, yung mga nagkakalat ng mga una-una, sagutin ko yung tanong mo. Fake news. Yan. Ninang yang. Ang lumalabas lang dyan, eto mga desperado, nag-iimbento na lang na istorya para gumawa lang ng gulo. Wala naman silang maibibigay, wala silang naitutulong, wala silang kontribusyon sa buhay ng bawat Pilipino, kundi paninira lamang, kundi panggugulo lamang. Kaya't huwag po natin, kailangan maingat po tayo. Huwag tayo masyadong naniniwala kung wala namang pruweba na sa kanilang mga sinasabi. Dito sa issue na ito, ulit, fake news. Yan ang pinakamasamang halimbawa ng fake news na kinakalat ng ating mga kung sino-sino man sa social media. Ayan, mga kababayan. Pero ako, Pangulong Bongbong Marcos, no? Dapat yung mga nagpapakalat na to, hindi lang basta ganito ang sinasabi. 'Di ba? Mga ka-GPnatics, dapat totohanin ng PCO yung kanilang banta, mga kababayan, sa mga nagpapakalat ng fake news, talagang kasuhan.
Dapat may mangyari. Dapat may panagutin. Otherwise, talagang mamimihasa yung mga yan. Pero maganda kay Pangulong Bongbong Marcos ngayon, pumapalag na siya sa mga ganitong mga issue. Di ba? Hindi kagaya dati na mga kababayan hindi nila pinapansin. Di ba? Wala si Yusek Claire na bumabanat, bumabarag dito sa mga DDS na to. Di ba? Nung umupo si Yusek Claire, nagkaroon ng direksyon. Mga kababayan, kaya ngayon siya ang pinag-iinitan. Dahil siya lang ang kayang bumangga sa mga DDS, makapagsalita ng diretsahan, hindi kagaya ng ibang mga PCO secretaries and undersecretaries at mga spokesperson dati, di ba? Walang mga pakialam eh. Ang gusto lang mga kababayan, kumita ng pera. Yun pala, may issue. Anong issue, GP? Binabanatan pala, sinisikreto na tinitira ang Pangulo natin. Tapos sila sumasahod sa gobyerno. Mga loko-loko talaga. Oh. Sabi ni Ma'am Ine, ang importante, GP, hindi totoong may cancer si BBM. Malusog at maayos ang kalusugan niya. Yun nga po, mga kababayan. Yun naman talagang importante. 'Di ba? Kaya lang, Ma'am Ine, kumbaga para sa atin, sobra na eh. Sobra na itong mga taong ito. Dapat hindi na natin basta pinapaligtas, hindi na dapat natin pinagsasawalang bahala. 'Di ba? Alam naman natin mga kababayan, kapag ang presidente, nakalagay naman yan sa ating konstitusyon, na dapat kapag malala ang sakit ng presidente, responsibilidad po nila na sabihin ang katotohanan. 'Di ba? Pero kapag ang mga tao ay nagpapakalat ng fake news, nagbibigay po ito ng malisyosong impresyon sa ating Pangulo. 'Di ba? Nagbibigay po ito ng takot, mga kababayan. Oh. Siyempre, kapag nagbigay ng takot yan, magkakagulo ang Pilipinas. No? Kasabihin nila, ang Pangulo natin, hindi na kayang mag-deliver, kailangan ng palitan. Sabi ni Lando Ferrer, na kay BBM yan, kaya BBM kilos, wag ulaga. Oh, tama naman, 'di ba? Nasa kanila yan kung paano nila action na yan. Paano nga, tameme si BBM, ang dami ng paninira. Wala kasing aksyon, kaya lalong dumadami ang fake news. Actually, hindi naman kay BBM yan, mga ka-Gpnatics, no? Mali lang talaga na sinunod niya yung mga nandoon dati sa PCO. Mula yan kay Trixie Angeles, hanggang sa mga sumunod na mga secretaries ng PCO, yung mga spokesperson doon, hindi po nagsasalita. Until such time na napuno na siguro ang Pangulo, ayun na nga, napili niya si Attorney Claire Castro na talagang bumabanat, na hindi takot. Kasi mayroon siyang basbas. Yung mga nakaupo dati, mga tao ni Digong kaya hindi bumabanat kay Digong kasi nakinabang din, mga ka-Gpnatics. Hindi kagaya ni Yusek Claire, independent. Oh, tapos nung nakita pa niya sa mga vlog, oy, ano to? Neutral. Tapos itong mga to pinagtatanggol si Pangulo sa mga magaganda na gawa niya at binabanatan yung mga mali. Oh. Kaya yun ay isang kumbaga right move yung ginawa doon ni Pangulong Bongbong Marcos sa pagkuha kay Yusek Claire Castro. Okay? So ayan mga kababayan, hanggang dito na lamang po ang ating live streaming at magkita-kita po tayo muli mga ka-Gpnatics sa mga susunod na live stream at mga uploads natin. Maraming salamat po at magandang hapon sa inyong lahat.